Sa labas ng palasyo ng Diyos na demonyo sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, isang boses ang nagsabi na ang ikatlong Ginoo at ang Panginoong demonyo ay kasalukuyang may pribadong pagpupulong at walang sino mang maaaring pumasok. Sinabi pa ng bantay sa mga bisita na maaari na silang umalis at bumalik na lamang kinabukasan. Nakatayo sa harap ng mga bantay ang pangalawang Ginoo at ang kanyang tauhan na may alalahanin at pagpipilit sa kanyang mukha habang nagsasalita, at nagtanong ang tauhan kung hindi ba nila man lang may pagbibigay alam sa Panginoong demonyo na naririto sila at naghihintay. Idinagdag pa niya na tiyak na papayag itong makipagkita sa kanila dahil matagal na rin mula noong huli silang nagkita at nag-usap. Isa sa mga bantay ay mariing at matigas na tumugon habang tinitingnan sila ng seryoso at walang pag-aalinlangan, at muling sinabing kailangan na nilang umalis at huwag nang magtagal pa. Nakaramdam ng inis at pagkainis ang tauhan, bahagyang tumaas ang kanyang boses at nagpahayag ng kanyang pagtutol at hindi pagpayag sa sinabi ng bantay. Biglang siyang sumigaw, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkainis, at malakas na sinabing huwag nilang makalimutan kung sino ang kaharap nila dahil siya ang kasama at tagasunod ng pangalawang Ginoo, ngunit agad na itinigil siya ng pangalawang Ginoo sa pamamagitan ng isang maikli ngunit matapang na utos, at tiningnan niya ito ng may babala at huwag na itong magpatuloy pa. Tumingin ang tauhan at malamig ngunit mahinahong nagsabing umalis na sila at huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Ang tauhan ay nagulat at nalito, nanlaki ang kanyang mga mata at may halong pag-aalala at pagtataka sa kanyang mukha habang tumitingin sa kanyang Panginoon at nagsasabing hindi siya makapaniwala at may nais pa sana itong sabihin. Habang siya ay lumalayo, ang mga bantay at ang kanyang tauhan ay nakatingin sa kanya na may pagtataka. Ang mukha ni Pyong ay nagbago at nagpakita ng matinding puot at galit, naninikip ang kanyang panga at nanlilisik ang kanyang mga mata habang ang pangalang Sorayang ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan na puno ng matinding damdamin at pagnanais na makaganti. Kasabay nito ay may karwahe na hinihila ng dalawang malalakas na kabayo na dumarating at humihinto sa harap ng pintuan. Si Pyong at ang kanyang tauhan ay dahan-dahan na umalis, habang ang tunog ng mga kabayo at bulong ay maririnig sa buong paligid. Sa loob ng karwahe, nakasilip si Yosong mula sa pag-alis at paglayo ng pangalawang Ginoo, may pagtataka at interes sa kanyang mukha habang nagsasabi sa kanyang sarili na iyon ay ang pangalawang Ginoo. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan na hindi niya maintindihan kung ano ang tunay na layunin at dahilan kung bakit naririto ang taong iyon at kung ano ang kanyang balak. Nakatingin siya sa malayo na may seryoso at matalas na ekspresyon. Sa kanyang isipan, inilarawan niya ang ikalawang Panginoon na hindi ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan at laging sinisigurong nakikita lamang ng iba ang kanyang mabubuting katangian, ngunit sa katotohanan ay mayroon itong matinding ambisyon at pagnanais na umasenso. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan na maaaring ang ikalawang Panginoon ang pinakamasigasig at labis na nahuhumaling sa pagkakaroon ng kapangyarihan kumpara sa lahat ng ibang alagad na nakilala niya. Sa kanyang isipan, biglang pumasok ang tanong kung nagsisimula na ba talaga ang tunay at matinding labanan para sa pagmana at paghawak ng kapangyarihan. Sa isang payapa at luntiang paligid, makikita ang pagbuhos ng matamis at mabangong alak mula sa puting bote papunta sa maliit na tasa. Isang boses ang nagsabing uminom siya at ito ay ang alak na Jiananchu na galing sa Sichuan. Habang umaagos ang alak at pumupuno sa tasa, naramdaman at sinabi niya na mayroon itong napakaganda at kaaya-ayang amoy na nakalalasing sa sarap. Nakaupo ang Panginoong demonyo, at hawak ang bote sa kanyang kamay. Sinabi niya na magaling at mahusay ang kanyang ginawa at natupad ng maayos ang kanyang tungkulin. Nakaupo si Sorayang, habang ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit ngunit magalang na humahawak sa tasa ng alak habang nakatingin sa Panginoong demonyo ng may paggalang at pasasalamat. Isang magandang hardin na may lawa at maraming luntiang halaman at bulaklak, at sa gitna nito ay may maliit na bahay na bato kung saan sila nakaupo. Tumingin si Sorayang sa Panginoong demonyo at nagtanong kung matagal na niyang itong nais itanong kung hindi ba sumasakit at nasusugatan ang kanyang tiyan kapag umiinom siya ng matapang at matibay na alak ng walang kasamang anumang pagkain at merienda. Sumagot ang Panginoong demonyo at sinabing ayaw niyang masira at mahalo ang dalisay at magandang amoy ng kanyang alak sa anumang lasa ng pagkain, kaya naman ay mas gusto niyang inumin ito ng mag-isa at walang kasama. Habang hawak ang kanyang tasa at nagtanong kung akala ba niya ay nasisiyahan at mahilig lang talaga siyang uminom ng alak, bahagyang nagulat si Sorayang at namula ng kaunti habang may butil ng pawis sa kanyang noo, at sumagot na oo nga ay mahilig siya, ngunit matagal na siyang hindi nakaramdam ng pagkalasing kahit uminom pa siya ng marami, at ito ang dahilan kung bakit minsan ay hindi na siya umiinom ng madalas.
Malinaw na sinabi ni Sorayang ang layunin at dahilan ng kanyang pag-inom ay upang malasing at makalimot sandali, ngunit sa kabila ng dami ng kanyang iniinom sa mga nakaraang panahon, hindi na siya nakakaramdam ng pagkalasing kahit paano, kaya naman ay matagal na rin siyang hindi umiinom dahil sa ganitong dahilan, nakikinig ang Demon Lord at sumagot na marahil ay mas mabuti pa nga iyon at mas ligtas, dahil mas mainam na huwag malasing kaysa magkamali at gumawa ng masama habang nasa impluensya ng alak at magdulot ng pagsisisi sa huli. Tumingin si Sorayang sa mukha ng Panginoong Demonyo at sa kanyang isipan ay naisip na sa araw na ito, mas nagmumukhang isang ordinaryong tao lamang at mas malapit sa puso kaysa sa anumang ibang pagkakataon na nakita niya ito, at wala na ang dating takot at pagkalayo na kanyang naramdaman noon, at ang pagbabagong ito ay nakapagpabago rin ng kanyang pakiramdam at pananaw sa kanya. Ang Panginoong Demonyo ay dahan-dahang nagtaas ng kanyang tasa patungo sa kanyang mga labi upang uminom, at sa kanyang isipan ay naisip na bagaman siya ay iginagalang at sinasamba bilang Diyos na demonyo at may kapangyarihang higit sa karaniwang tao, sa katotohanan at sa kaibuturan ng kanyang puso at kalikasan, siya ay tao pa rin at may mga damdamin at kahinaan tulad ng sinuman. Ang kamay ng Panginoong Demonyo ay dahan-dahang ibinaba ang tasa sa ibabaw ng mesa at may bahagyang tunog na narinig, at bago pa siya magpatuloy sa kanyang sasabihin at gagawin, binanggit niya ang salitang una. Nagsalita siya at nagsabing nais niyang marinig kung ano ang itsura at katangian ng pangalawang pinuno ng palasyo ng espada. Sumagot si Sorayang na may bahagyang pagtataka sa kanyang mukha habang inaalala ang taong tinutukoy nito. Muling nagsalita ang Panginoong Demonyo at sinabing nais din niyang malaman kung bakit hindi siya umuwi agad at bumalik sa kanya matapos ang kanyang tungkulin at pagsusuri sa iba't ibang lugar. Habang ang kanyang mga mata ay matalas at matalim habang nakatingin kay Sorayang, mariin at malinaw niyang sinabi na nais niyang ipaliwanag ito ng detalyado at walang itinatago, upang malaman niya ang buong katotohanan at hindi lamang bahagi ng pangyayari. Biglang nagbago at nagpakita ng takot si Sorayang at pangamba habang may butil ng pawis na tumutulo mula sa kanyang pisngi, sa kanyang isipan, muling pumasok ang kanyang pagkatakot at naisip na kinikilabutan pa rin siya at natatakot sa Panginoong Demonyo kaharap niya, agad din niyang binawi ang kanyang sinabi kanina na nagsasabing baka tao lang ito, at sa kanyang isipan ay inamin niyang mali siya at ang Panginoong Demonyo ito ay nakakatakot pa rin talaga. Lumipat sa tanawin ng lawa at mga bulaklak, at narinig ang tinig ni Sorayang nagsasabing alam niya na narinig ng Panginoong Demonyo na ang angkan ng Joksa ay nasakop at nasa ilalim na ng ibang kapangyarihan. Idinagdag pa niya na dahil doon ay nahuli siya at naantala dahil inalis at pinatay niya ang mga masasama at masasamang elemento na naruroon at nagdudulot ng gulo. Sinabing sa madaling salita, oo, at iyon nga ang nangyari. Ang Panginoong Demonyo ay naglahad inabot ang isang bagay, at sinabing kunin ito ni Sorayang at tanggapin. Sa isipan ni Sorayang, nagulat siya at nagtaka kung bakit tinatanggap lang ito ng Panginoong Demonyo gayong ang kanyang paliwanag ay kulang at hindi maganda, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito nagalit at nagtanong pa ng mas malalim. Tumingin si Sorayang sa kanya at muling nagsalita ang Panginoong Demonyo, at sinabing nais niyang marinig ang tunay at totoong dahilan, hindi lamang ang sitwasyon at kung ano ang nangyari, kundi ang tunay na dahilan kung bakit niya iyon ginawa. Si Sorayang ay lalong nagulat at namutla ng kaunti, at may butil ng pawis na muling tumulo dahil naramdaman niyang nabasa niya ang kanyang isipan at alam niyang hindi siya makakatakas sa pagsasabi ng katotohanan. Ang Panginoong Demonyo ay muling nagsalita at sinabing sige, marinig na niya ang tunay at totoong dahilan. Sa isipan ni Sorayang, lalo siyang kinabahan at naisip na nabasa talaga nito ang kanyang isipan at alam nito ang lahat, at wala siyang magagawa kundi sabihin ang totoo dahil hindi siya makakapaglinlang sa kanya. Sa isipan ni Sorayang, inilarawan niya ang katangian ng Panginoong Demonyo kaharap niya, naisip niya na bagaman ito ay nag-aalok ng alak at nakikipag-usap ng magiliw at palakaibigan, ang kanyang mga mata ay may kapangyarihan at tila nakatingin ng mataas sa lahat ng tao at bagay sa mundo, at walang sinuman ang makakaiwas sa kanyang tingin. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan na ang mga kasinungalingan ay walang saysay at hindi gagana sa Demon Lord ito dahil alam na nito ang lahat at kayang makita ang katotohanan kahit anong gawin pa niya. Tumingin ng direkta sa Panginoong Demonyo si Sorayang at sinabing dahil walang saysay na itago pa ang mga bagay, sasabihin na niya ang buong katotohanan. Idinagdag pa niya na bilang kapalit at bilang tugon sa kanyang pagsasabi, hiling niya na tingnan ng Panginoong Demonyo ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at sining ng pakikipaglaban. Sinabi niya gawin na lamang ito pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng kanyang sasabihin. Sumagot ang Panginoong Demonyo at sinabing hindi na niya kailangan pa ng tulong ng iba dahil matagal na rin mula noong maabot ni Sorayang ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang antas ng kapangyarihan at lakas. Nagsalita si Sorayang habang may bahid ng paghihirap at pagtatalo sa kanyang mukha. Sinabi niya na maraming mga problema at pagsubok ang kanyang hinarap,
at sinubukan niyang ayusin at lutisin ang mga ito, ngunit napilitan siyang talikuran at kalimutan ang marami sa kanyang mga dating kasanayan at pamamaraan. Sumagot ang Panginoong Demonyo na bagaman sapat na ang kanyang kakayahan at lakas upang ipakita ang kanyang mga kasanayan, hindi niya maintindihan kung bakit tiyak na tiyak si Sorayang na hilingin ito sa kanya. Biglang natahimik si Sorayang sa loob ng ilang sandali, at tumingin siya sa malayo na tila nag-iisip ng malalim at naghahanap ng tamang mga salita na kanyang sasabihin. Nagbuhos muli ng alak sa tasa ang Panginoong Demonyo habang nagsalita si Sorayang at sinabing mayroon siyang isang malaking pangarap at mithiin sa buhay. Nagtanong ang Panginoong Demonyo kung ano iyon at ano ang kanyang mithiin na nais niyang maabot at magawa. Tumingin ng diretso sa harapan si Sorayang habang nagsasalita at inihayag ang kanyang malaking layunin. Sinabi niya na ang kanyang pangarap ay burahin at alisin sa mundong ito ang dalawang makapangyarihang samahan, ang matuwid na alyansang makalangit at ang kota ng bakal na dugo. Nanatiling tahimik ang Panginoong Demonyo at walang sinabi, habang ang kanyang isipan ay puno ng pagtataka at pag-iisip sa mga bagay na kanyang narinig. Sinabi ng Panginoong Demonyo nais niyang malaman kung bakit tinulungan ni Sorayang ang angkan ng Joksa sa kabila ng matinding alitan at pagkakaaway na mayroon sila sa isa't isa. Idinagdag pa niya na mas mainam na magkaroon ng malakas at malaking puwersa upang matalo at pabagsakin ang kanilang mga kaaway, kaya naman ginawa niya ang kanyang ginawa. Tumanggaw si Sorayang bilang pag-unawa at pagtanggap sa mga sinabi, at sinabi ng Panginoong Demonyo na ang dalawang samahang tinutukoy nila ay parehong mga kaaway at kalaban ng kanilang samahan. Idinagdag pa niya na bagaman alam niyang ito, nagtataka pa rin siya kung bakit hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalala at interes sa dalawang samahang ito hanggang sa kasalukuyan. Huminto sa pag-inom ng alak ang Panginoong Demonyo at nagtanong kung may nagbago ba at may nangyaring pagbabago matapos niyang makilala ang pinakamatanda at pinakamataas na pinuno ng matuwid na alyansang makalangit. Tumingin ng direkta sa Panginoong Demonyo si Sorayang at nagpahayag ng kanyang matinding pagkamuhi at galit sa mga nabanggit na samahan. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding emosyon, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa galit na nagmumula sa kanyang kalooban habang binibigkas niya ang kanyang nararamdaman. Sa isipan ng Panginoong Demonyo, inilarawan niya ang nararamdaman ni Sorayang at tinawag itong matinding pagkamuhi at galit na tumatatak sa kanyang puso at isipan. Nakita niya kung paano lumalakas at lumalalim ang damdaming ito na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo ang katotohanan na ang isang maliit na apoy ay maaaring magsunog ng buong bundok, at ang isang maliit na pagkamuhi ay maaaring lumago at maging isang napakalaking puot at galit na hindi na mapigilan. Idinagdag pa niya na minsan, ang mga pagkamuhi at galit ay lumalabas at nabubuo kahit walang malinaw na dahilan at sanhi, at ito ay isang likas na bahagi ng kalikasan ng mga tao at nilalang. Naglakad sila ng magkasama sa daanan na may nakapalibot na magagandang tanawin at halaman. Sinabi ng Panginoong Demonyo na hindi na niya itatanong pa kung bakit nagkaroon ng galit si Sorayang sa dalawang samahan, ngunit ipinahayag din niya na hindi niya maitatanggi na ang ginawa ni Sorayang sa pinuno ng pabolyon ng Lason at Dragon ay tila nagmadali at hindi maingat. Tumanggi si Sorayang sa sinabi ng Panginoong Demonyo at sinabing hindi siya sumasang-ayon sa sinabi nito. Ipinaliwanag pa niya na ang angkan ng Tang ay may malaking papel at ambag sa pagbagsak at pagkawasak ng angkan ng Joksa, at hindi lamang ito isang simpleng pangyayari na walang kahalagahan. Nagpahayag ng kanyang tunay na layunin ang Panginoong Demonyo at sinabing ang tunay na balak ni Sorayang ay tuluyang paksain at burahin ang buong angkan ng Joksa at walang iwanan. Biglang nabigla si Sorayang sa sinabi ng Panginoong Demonyo. Sa kanyang isipan ay naalala ng Panginoong Demonyo ang kanyang mga naunang sinabi na ang isang maliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Idinagdag pa niya na pareho ito sa mga samahan at grupo, at ipinaliwanag na ang angkan ng Joksa ay magdudulot ng malalaking problema at panganib sa kanilang samahan at layunin sa hinaharap kung hindi ito aalisin at mapipigilan sa kasalukuyan. Kung saan ginamit ng palasyo ng espada ang mga lason na galing sa angkan ng Tang upang sakupin at pabagsakin ang angkan ng Joksa, sinabi niya na hindi niya inalala at pinag-isipan kung paano ginawa ng palasyo ng espada ang kanilang layunin dahil ang mahalaga at tanging bagay na kanyang pinagtuunan ng pansin ay ang resulta at ang katapusan ng lahat ng pangyayari. Ang resulta ng kanyang mga ginawa, kung saan ang watawat at tanda ng angkan ng Joksa ay napupunit at nasesire sa ilalim ng paa ng isang tao. Naglakad sila ng magkatabi sa ilalim ng payapang kalikasan na may berdeng damuhan at malinaw na tubig sa kanilang paligid. Tumingin si Sorayang sa Panginoong Demonyo at nagtanong kung ang layunin ba nito ay gamitin ang mga pangyayaring iyon upang ipilit at ipakita ang kapangyarihan sa mga samahan ng marangal na mga mandirigma. Sumagot ang Panginoong Demonyo at sinabing ang ganitong bagay ay masyadong maliit at walang halaga upang maging isang sapat na gawain at tagumpay para sa kanya.
Sinabi ng Panginoong Demonyo na may mas malalim at mas malalaking layunin pa si Sorayang kaysa sa simpleng pagpapakita ng kapangyarihan. Ipinahayag ng Panginoong Demonyo ang kanyang tunay na layunin at sinabing nais niyang gawin ang higit pa sa simpleng pagpilit at pagpapakita ng kapangyarihan. Idinagdag pa niya na ang tunay niyang balak ay pabagsakin at alisin sa kanilang mundo ang hindi bababa sa 3 sa 10 malalaking samahan at 5 malalaking angkan na may malaking kapangyarihan at impluwensya. Nagtanong si Sorayang at nagpahayag ng kanyang pagtataka at pag-aalala, at sinabing kung gagawin iyon, hindi ba ito magdudulot ng malaking digmaan at hidwaan sa pagitan ng mga samahan at mga mandirigma. Tumingin sa kanya ang Panginoong Demonyo at sinabing siya ay walang muwang at hindi nauunawaan ang tunay na katotohanan ng mga bagay. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa bukas na damuhan, at ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na ang pagbagsak ng ilang samahan at angkan ay hindi magiging sanhi ng digmaan, kahit pa marami pa ang maapektuhan dahil dito. Idinagdag pa niya na sa kabilang banda, kahit ang pagbagsak ng iisang samahan at angkan ay maaari ring magdulot na agad ng digmaan, ang mahalaga ay kung sino ang mga nababagsak at nawawala, at hindi kung gaano karami ang nawawala at nababago sa kanilang mundo. Tumingin sila sa malayo habang naglalakad, at sinabi ng Panginoong Demonyo na hindi magkakaroon ng digmaan anuman ang dami ng mga taong mamatay kung ang mga taong iyon ay hindi ang mga tamang tao na dapat mapinsala. Idinagdag pa niya na sa kabilang banda, kahit ang pagkamatay ng iisang taong may malaking kahalagahan at impluwensya ay sapat na upang magpagulo at magpabago ng takbo ng buong mundo at mga pangyayari sa kanilang paligid. Tumingin ng seryoso at direkta sa Panginoong Demonyo si Sorayang at sinabi ng Panginoong Demonyo kung siya ay mapapatay ng palasyo ng espada sa kanyang tungkulin bilang tagamasid at tagapagsuri, tiyak na magkakaroon ng malaking digmaan at kaguluhan sa kanilang mundo. Idinagdag pa ng Panginoong Demonyo na ang dahilan kung bakit nananatiling payapa at tahimik ang lahat sa kabila ng pagkamatay ng pinakamatanda at pinakamataas na pinuno ng matuwid na alyansang makalangit. Ipinaliwanag pa niya na si Sorayang ay nagsilbing pamalit at kapalit sa taong iyon, kaya naman hindi naging masyadong magulo ang mga pangyayari kahit may nangyaring pagkamatay. Sa kanyang isipan, sinabi niya na sa loob ng mahabang panahon ay wala siyang nagawang mahalaga at kapakipakinabang para sa sinuman, at idinagdag pa niya na ang kanyang pagkamatay ay walang halaga at hindi nag-iwan ng anumang mahalagang alaala at epekto sa mundo. Huminto sila sa paglalakad at tumingin sa refleksyon sa lawa. Sinabi ng Panginoong Demonyo na dahil sa pagtulong ni Sorayang sa angkan ng Joksa, nabago at nabaligtad ang kanyang mga orihinal na plano at layunin. Idinagdag pa niya na sa kanyang isipan ay naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng mga nangyari at ang epekto nito sa kanilang mga layunin at mga plano sa hinaharap. Tumingin ng seryoso si Sorayang at nagsabing gagantihin niya ito para sa ginawa nitong pagtulong at pagbabago sa mga pangyayari. Nagtanong ang Panginoong Demonyo at inulit ang salitang gagantihin, na may halong pagtataka at pagkalito sa kanyang isipan. Pagkatapos, ipinaalala ni Sorayang ang mga sinabi ng Panginoong Demonyo na balak nitong pabagsakin ang 3 malalaking samahan at angkan. Sinabi pa niya na kahit hindi niya alam kung gaano katagal bago ito matapos, gagawin niya ang lahat upang mangyari ang mga layuning iyon. Nagtanong ang Panginoong Demonyo kung paano niya gagawin ang mga bagay na iyon. Inihayag ni Sorayang na may isang babaeng nakapasok sa loob ng angkan ng Joksa ay isa lamang alagad ng reyna ng mga demonyo, at dahil dito ay mayroon itong mga koneksyon at ugnayan sa kuta ng bakal na dugo. Ang kanyang katayuan at ugnayan ay nagbigay ng mahalagang impormasyon sa kanilang mga plano. Dagdag pa niya na ang pangalawang pinuno ng palasyo ng espada ay kabilang sa isa sa 4 na panlabas na palasyo na may malaking kapangyarihan. Sa huli, may isang pinuno ng pabolyon ng Lason at Dragon ay miyembro at kabilang sa matuwid na alyansang makalangit. Idinagdag pa niya na sa madaling salita, mayroon na silang mga taong may impluwensya at posisyon sa loob ng 3 malalaking puwersa na hawak na nila at nasa ilalim ng kanilang kontrol. Tumingin ng direkta at may matalas na tingin si Sorayang sa Panginoong Demonyo at sinabing naalala niya ang sinabi nito na ang pagkamatay ng tamang tao ay maaaring magbago ng lahat ng mga pangyayari at takbo ng mundo. Idinagdag pa niya na gagamitin niya ang 3 taong ito at ang samahan ng Hao upang lumikha at magsagawa ng mga bagay na magiging kawili-wili at magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang mga plano. Tumingin lamang ang Panginoong Demonyo sa kanya. Tumingin sila ng magkatabi sa malayo at sinabi ng Panginoong Demonyo na ipapakita na ni Sorayang ang mga resulta sa kanya upang makita at maunawaan niya ang mga balak at hakbang na gagawin. Idinagdag pa niya na dahil sa mahusay na pagganap at pagtupad ng binata sa kanyang tungkulin bilang tagamasid at tagapagsuri, magtitiwala siya sa kanya sa pagkakataong ito at hindi niya ito sisibakan at parurusahan kahit na may mga pagkakamali at pagbabago sa mga orihinal na plano.
Sa isipan ni Sorayang, nagpahayag siya ng kanyang pagpapasalamat at sinabing napakalaki at labis ang kanyang pasasalamat sa pagtitiwala at pagpapahalaga na ibinigay sa kanya ng kausap niya. Isang malaking at matulis na sandata at espada ang biglang sumugod at lumipad sa hangin, na nag-iiwan ng malalakas na tunog at alon ng lakas at matinding bilis na kapangyarihan ng paggalaw na iyon. Nagulat at namangha si Sorayang nang makita ang nangyari, at ang kanyang mukha ay napuno ng biglaang pagkabigla at pagtatanong sa kanyang isipan. Ang sandata ay huminto sa harapan niya, at ang kanyang mga mata ay nakatuon dito habang sinusubukang intindihin ang nangyari. Tumingin ang Panginoong Demonyo kay Sorayang at sinabing ipinangako niyang titingnan niya ang kakayahan at sining ng pakikipaglaban ni Sorayang. Dahil dito, inutusan niya ito na ipakita at gamitin ang kanyang mga kasanayan sa harapan niya. Hinawakan ng mahigpit ni Sorayang ang hawakan ng kanyang sandata, at may malakas na tunog na lumabas habang ginagawa niya ito, at sinabi ng Panginoong Demonyo na ang paraan at estilo ng kanyang pagkilos ay kapareho lamang ng ginawa niya noong nakaraang pagkakataon. Inilahad ng Panginoong Demonyo ang kanyang kamay sa harapan at nag-aanyaya kay Sorayang na lumapit at lumaban sa kanya. Ang mga dahon at mga bagay sa paligid ay biglang nagsimulang lumipad at umikot sa hangin. Nagtanong si Sorayang sa kanyang isipan, habang nakatingin sa nangyayari sa paligid at sa Panginoong Demonyo, hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago at lakas na nararamdaman niya sa kapaligiran, at ang kanyang isipan ay puno ng pagtataka at paghahanap ng sagot sa mga bagay na nangyayari. Sa kanyang isipan, inalala ni Sorayang ang nakaraang pagkakataon na nagkaroon sila ng laban, at naisip na noong mga panahong iyon ay perpekto at walang kapintasan ang kanyang posisyon at estilo ng pakikipaglaban, ngunit sa kasalukuyan, napansin niya na may malaking pagbabago at hindi na ito katulad ng dati, at marami ng mga bahagi at puwang na makikita sa kanyang estilo. Tumingin ng diretso si Sorayang sa Panginoong Demonyo at sinuri ang kanyang anyo at posisyon. Sa kanyang isipan, napansin niya na kahit na ang kanyang estilo ay tila perpekto at walang mali, o kaya naman ay puno ng mga butas at kahinaan, ang tunay na layunin nito ay upang turuan siya at ipakita sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang matutunan at maunawaan. Sa kanyang isipan, inamin ni Sorayang na anuman ang gawin niya, hindi siya mananalo laban sa Panginoong Demonyo. Dahil dito, nagpasya siya na subukang gumawa ng tamang at maayos na pag-atake, ngunit bago pa man niya magawa ang anumang kilos, isang malakas at matinding salita ang lumabas na nagpapahiwatig na kailangan niyang itigil ang kanyang balak at mag-isip muli. Nakatayo ng tuwid at may matinding lakas si Sorayang sa gitna ng tanawin, at sa kanyang isipan ay napagtanto niya na napakaliit lamang ng pagkakaiba sa pagitan ng pagiging perpekto at ang pagkakaroon ng mga kahinaan at kakulangan sa kakayahan. Dahil dito, nagpasya siya sa kanyang sarili na kailangan niyang gumawa ng isang malakas at mapangwasak na pag-ataking parang papatay sa Panginoong Demonyo sa iisang pagkakataon, at kailangan niyang maging sapat na handa at tiyak sa kanyang gagawin. Ang kanyang buong pagkatao ay puno ng tiyak na desisyon at matinding layunin. Sa kanyang isipan, inalala ng Panginoong Demonyo na si Sorayang ay may kakaibang katangian at hindi katulad ng ibang mga taong nakilala niya noon. Inalala rin niya ang mga nakaraang pagsasanay at laban na kanyang isinagawa kasama ang 9 na pinakamakapangyarihang matatanda ng kanyang samahan, at sinabi sa kanyang sarili na paulit-ulit na nangyayari ang parehong resulta sa mga pagkakataong iyon. Sa kanyang isipan ay inalala ng Panginoong Demonyo na sa mga nakaraang pagkakataon, anuman ang oras na lumipas at anuman ang ginawa ng mga kalaban, wala silang nagawang anumang pag-atake at pagkilos na nagbabanta sa kanya. Sa halip, ang mga tauhan ito ay napilitang lumuhad sa lupa sa harapan niya bilang tanda ng kanilang pagkatalo at kawalan ng kakayahan. Sinabi niya na pinuri ng mga taong ito ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos, at umalis sila matapos aminin na hindi nila kayang pantayan ang kakayahan at antas ng taong kanilang hinarap. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na hindi ito nakakagulat dahil malinaw at maayos ang sistema ng pamumuno at katayuan sa kanilang mundo. Sinabi pa niya na ang mga taong may mas mataas na antas ng kapangyarihan at kasanayan ay madaling magtagumpay at madaig ang mga taong nasa mas mababang antas, at ito ay isang katotohanang hindi mababago. Sa kanyang isipan, napagtanto ng Panginoong Demonyo na si Sorayang ay talagang kakaiba at may kakaibang katangian na wala sa iba. Ang kanyang mga kilos at pag-uugali ay natatanging kakayahan at ang pagkakaiba niya sa lahat ng mga taong nakilala niya sa kanyang buhay. Tumingin ng mabuti si Sorayang sa Panginoong Demonyo at inalala ng Panginoong Demonyo sa kanyang isipan na kahit alam ni Sorayang na hindi niya kayang patayin at talunin siya, hindi pa rin ito pumipigil sa kanya na mag-isip at magplano ng pag-atake. Sa kanyang isipan, sinabi ng Panginoong Demonyo na kahit alam ni Sorayang na wala siyang pag-asang manalo at makasugat sa kanya, talagang seryoso at totoo ang kanyang intensyon na patayin siya at sirain siya. Walang pag-aatubili at mabilis na kumilos si Sorayang patungo sa Panginoong Demonyo.
Tumalon si Sorayang ng mataas sa ere habang may dalang malakas na lakas at enerhiya, at ang kanyang buong katawan ay puno ng matinding layunin at tiyak na desisyon. Seryoso at matalim ang mga mata ng Panginoong Demonyo habang nakatingin kay Sorayang na papalapit na umatake na patungo sa kanya. Sa isipan ng Panginoong Demonyo, inilarawan niya si Sorayang na mas mahina kumpara sa mga matatanda at makapangyarihang mga demonyo, ngunit sa kabila nito, naglalabas ito ng lakas at ginagamit ang buong puwersa at layunin nito upang saktan at patayin siya. Napansin din niya ang matinding galit at tiyak na desisyon sa mukha ni Sorayang habang ito ay lumalaban. Sa kanyang isipan, naisip niya na alam niya na ang kanyang paniniwala at katatagan ay kailangang maging kasing lakas ng kanyang ginagawa upang magkaroon ng pagkakataon na makapagbigay kahit isang mahinang sipa at hampas sa kanyang kalaban. Napansin din niya na ang kanyang lakas at diwa ay nagbabago na at mas nagiging katulad na ng mga makapangyarihang mandirigma, bagaman sa kailaliman ng kanyang pagkatao ay nananatili pa rin ang likas na ugali ng isang taong handang gumawa ng anumang paraan upang mabuhay at makamit ang kanilang layunin. Tumalo ng mataas si Sorayang habang hawak ng mahigpit ang kanyang malaking espada at itinutok ito ng buong lakas patungo sa Panginoong Demonyo, ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid at matatag ang Panginoong Demonyo at sinalag ang atake gamit lamang ang kanyang kamay. Ang mukha ni Sorayang na puno ng matinding pagngangalit ng kanyang mga ngipin at paglaki ng kanyang mga mata na puno ng puot at pagtitiwala sa sarili. Nanatiling kalmado at walang pagbabago ang mukha ng Panginoong Demonyo habang nakatuon ang kanyang tingin kay Sorayang at sa sandatang nakadikit sa kanyang kamay. May lumabas na dugo mula sa bahagi ng palad ng Panginoong Demonyo kung saan tumama ang talim ng espada, na nagpapatunay na kahit kaunti ay nakapagbigay pa rin ng epekto ang atake ni Sorayang. Biglang gumamit ng mas malakas na puwersa ang Panginoong Demonyo mula sa kanyang kamay na nakahawak sa espada, na nagdulot ng matinding pagkabigla at pagkawala ng balanse si Sorayang. Napabulalas ng matinding sigaw si Sorayang dulot ng sakit at pagkagulat habang ang kanyang katawan ay mabilis na itinapon palayo dahil sa puwersang natanggap. Mabilis na tumayo si Sorayang sa lupa na nagdulot ng pagkalat ng mga bato at damo sa paligid, habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding inis at pagkadismaya sa kanyang sarili at sa naging resulta ng kanyang ginawa, muli siyang napabulalas ng matinding pagmumura bilang pagpapahayag ng kanyang galit at hindi pagkagusto sa nangyari. Nanatiling nakaluhod si Sorayang habang nakadampi ang isang kamay sa lupa at nakataas ang isa pa na may hawak na sandata, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at pagtataka habang sa kanyang isipan ay inamin niyang hindi niya mag-alaw ang kanyang mga paa at hindi na niya magamit ang kilusang Nine Heavens Contraction Divine Steps na dati niyang madaling nagagawa. Sa isipan pa rin ni Sorayang, idinagdag niya na kahit magawa pa niya ito, hindi na ito magiging kasing likas at mabilis tulad ng dati. Tumingin ang Panginoong Demonyo sa kanyang sarili kamay, kung saan may nakitang sugat at dumadaloy na kaunting dugo. Sa kanyang isipan, nagtanong si Sorayang kung ano ang tinitingnan ng Panginoong Demonyo at kung bakit tila nakatuon ang atensyon nito sa kanyang kamay. Ang mukha ni Sorayang na may bakas ng pawis at pagkamangha, sa kanyang isipan ay nagpasya siyang ituloy pa rin ang kanyang ginagawa kahit may mga hadlang at hirap na nararamdaman, at muling inihanda ang kanyang sarili upang lumaban at magpatuloy sa laban sa kabila ng mga limitasyong nararamdaman niya. Mabilis na kumurap at lumawak ang tingin ng Panginoong Demonyo, at sa kanyang isipan ay may naisip na bagong ideya at pamamaraan. Biglang nagsalita ang Panginoong Demonyo at tumanggi sa balak ni Sorayang, at nagpahayag na subukan na lamang nila ang ibang paraan at pamamaraan sa pagkakataong ito. Itinaas ng Panginoong Demonyo ang kanyang kamay at nakatuon kay Sorayang habang nagsasabing subukan nitong harangin at salagin ang kanyang gagawin. Ang hangin sa paligid ay naging magulo at mabilis ang paggalaw, at ang ekspresyon ng mukha ng Panginoong Demonyo naging seryoso at puno ng tiwala sa sarili habang naghahanda ng kanyang atake. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at nabigla sa kanyang nakita at narinig, at ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagtataka at takot. Sa isipan ni Sorayang, napagtanto niya na binabago at binabaluktot ng Panginoong Demonyo ang espasyo at paligid, at hindi na niya maramdaman ang hangin, init, at liwanag ng araw na dati ay madali niyang nararamdaman. Ang kanyang katawan tila nakakulong sa isang kakaibang lugar at hindi niya maunawaan ang nangyayari, kaya't siya ay nagtanong sa kanyang isipan kung ano ang kakaibang pangyayaring ito na kanyang nararanasan. Lumikha ang Panginoong Demonyo ng isang malaking at maitim na ipo-ipo at alon ng enerhiya na bumabalot sa kanya, at may nakitang anyo ng bungo sa gitna ng lakas na ito na napano ng matinding kapangyarihan at panganib. Sa gitna ng madilim at umiikot na lakas, ang mukha ni Sorayang ay napuno ng matinding pagkamangha at pagtataka,
Sa kanyang isipan, tiyak niyang nalaman na ang lahat ng kanyang nakikita ay hindi totoo kundi isang ilusyon lamang na nilikha ng demonikong enerhiya ng kanyang kaharap, ngunit sa kabila ng kanyang pagkaunawa, inamin din niya sa kanyang sarili na ang ilusyong ito ay napakatotoo at malinaw kaya't mahirap itong pagdudahan at baliwalain. Nakatayo ang Panginoong Demonyo habang nakataas ang kanyang kamay at dahan-daang gumagalaw ang kanyang mga daliri, sa kanyang paligid ay umiikot ang kulay asul at itim na enerhiya, at ipinaliwanag niya na ang teknik na kanyang ginagamit ay tinatawag na Demonic Hand of the Heavens. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at puno ng kumpiyansa habang ipinapakita ang kapangyarihan ng kanyang kakayahan. Itinuro ng Panginoong Demonyo si Sorayang at inutusan itong subukang ilihis at iwasan ang paparating na atake, kasabay nito, bumulusok ang malakas at madilim na alon ng enerhiya mula sa kanyang kamay patungo sa direksyon ni Sorayang, ang hangin ay nagkaroon ng matinding paggalaw at ang tunog ng lakas na ito ay umalangaw sa buong paligid, habang si Sorayang ay mabilis na naghanda upang harapin ito gamit ang kanyang espada. Habang sinusubukang labanan ng atake, naramdaman ni Sorayang ang sobrang tindi ng puwersang tumama sa kanya at sa kanyang sandata, sa kanyang isipan, namangha siya at natakot dahil sa nakakatakot na bigat at lakas ng enerhiyang ito, idinagdag pa niya na tila ang lahat ng kanyang kalamnan at laman ay unti-unting napupunit at nadudurog dahil sa tindi ng puwersang kanyang nararamdaman. Matatalim na nakatingin si Sorayang at namumula ang mga mata, habang nakakunot dahil sa matinding hirap at pagpipigil. Sa gitna ng umiikot at makapal na itim at pulang enerhiya, buong lakas na humahawak si Sorayang at umiindayog ng kanyang espada upang labanan ang paparating na puwersa, kasabay nito, ipinaliwanag niya na hindi katulad ng ibang mga mandirigma na kumukuha ng lakas mula sa enerhiyang naipon sa loob ng kanilang katawan, ang pamamaraang ginagamit ay may ibang pinagkukunan. Si Li Cheonsang ay gumagamit hindi lamang ng sarili niyang enerhiya kundi pati na rin ang lakas na nakukuha mula sa kalikasan at kapaligiran. Ang kombinasyong ito ay ginagamit niya upang baguhin, kontrolin, at guluhin ang lahat ng kanyang nakikita at nararamdaman sa kanyang paligid, habang ang Panginoong Demonyo ay nasa gitna ng malakas na paggalaw ng enerhiya, na tila kayang sakupin at baguhin ang buong paligid gamit lamang ang kanyang kakayahan. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at namangha at nakabigla, sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at inamin na hindi niya inakala na may ganitong uri ng kakayahan na posible at kayang gawin ng sinuman. Patuloy na nakikipaglaban si Sorayang at sa kanyang isipan ay nagmumura at nagrereklamo dahil sa sobrang hirap, sinabi niya na kahit ginagamit na niya ang 9 Depths Demonic Arts na nagsisilbing proteksyon at baluti sa kanyang buong katawan, nararamdaman pa rin niya na ang kanyang balat at laman ay napupunit at nasusugatan, idinagdag pa niya na tila wala siyang magawa at hindi niya mapigilan ang lakas na ito na patuloy na umaatake at pumipinsala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan at paggalaw ng enerhiya, nagsalita ang Panginoong Demonyo at binanggit na narinig niya na ang pangalan ng espadang hawak ni Sorayang ay Dragon Scale Blade, dagdag pa niya ang pangalan ng anumang sandata ay nakadepende lamang at nasa pasya ng taong nagmamay-ari at gumagamit nito. Ang anyo ng espada habang ipinaliwanag na bago pa ito mapunta sa kasalukuyang may-ari, kilala ito sa tawag na Dragon Slaying Demonic Blade, idinagdag pa na ito ay isang sandata ng demonyo na ginawa at ginamit upang pumatay ng mga dragon. Ang nakaraang pangyayari kung saan ginamit ng unang Panginoong Demonyo ang parehong espada upang pugutan ng ulo ang orihinal na may-ari nito na isang malaking dragon, ginawa niya ito noong itinatag at itinakda niya ang malalaking bundok bilang kanyang sariling teritoryo at nasasakupan. Tumingin ng seryoso at malalim ang Panginoong Demonyo kay Sorayang at sinabing kailangan niyang maunawaan ang tunay na diwa at kalikasan ng espadang hawak niya. Sa isipan ni Sorayang, nagtanong siya at nagtaka kung paano niya gagawin iyon at kung paano niya matutuklasan ang tunay na kahulugan at kapangyarihan nito. Ang paligid ay puno ng pulang liwanag at enerhiya habang nagaganap ang pag-uusap. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na ang pangalan ng anumang pamamaraan ng pakikipaglaban ay ang unang hakbang upang maunawaan ito, at ganoon din daw ang nangyayari pagdating sa mga sandata. Sinabi pa niya na dahil alam na ni Sorayang ang tunay na pangalan ng kanyang espada na Dragon Scale Blade, nasa kanya na ang susi upang higit pa itong kilalanin at intindihin. Ang mukha ni Sorayang ay napuno ng pag-iisip at pagsisikap na unawain ang mga sinabi. Inutusan ng Panginoong Demonyo si Sorayang na ipakita at ilabas ang tunay na anyo at katangian ng espada, at damhin ang matinding lakas at ligaw na kapangyarihang nakapaloob dito. Siniguro pa niya na kapag lubos ng naunawaan ni Sorayang ang kalikasan ng sandata, natural na malalaman at magagawa na rin ito kung paano haharangein at ilihis ang mga atake na ipapadala niya.
Sa isipan ni Sorayang, nag-alinlangan siya at sinabing hindi niya alam kung posible ba talagang mangyari iyon at magawa niya. Idinagdag pa niya na ang kanyang ginagawa ay hindi lamang basta pagbuhos ng kanyang sariling demonyikong enerhiya sa loob ng espada, kailangan din niyang baguhin at pambaguhin ang katangian ng enerhiyang ito upang magkaroon ng pagkakatugma at pagsasama ng dalawang lakas, upang magtugma at magkasundo ang sandata at ang kapangyarihang ipinapasa dito. Nakatuon ang tingin ni Sorayang at ang kanyang buong atensyon, nakapokus sa espada habang sa kanyang isipan ay inuulit at pinipilit niyang maramdaman at makamit ang pagkakatugma at pagkakaisa kasama ang Dragon Scale Blade. Ang bahagi ng espada kung saan may lumalabas na maliwanag na pulang ilaw at enerhiya, na nagpapakita na may nangyayaring pagbabago at pagkilos ng kapangyarihan sa loob nito, kasabay nito ay ang malalakas na tunog ng matinding pagkilos at pagbabago ng lakas, habang ang buong anyo ng sandata ay tila nabubuhay at nagiging mas makapangyarihan. Itinaas ng Panginoong Demonyo ang kanyang kamay at nagulat at namangha habang nakatingin sa nangyayari sa espada ni Sorayang. Sa huli, nagsalita si Sorayang na may halong pag-aalinlangan at katapatan, at inamin na sa totoo lang ay hindi niya pa rin talaga lubos na nauunawaan at alam kung ano nga ba talaga ang tunay at buong kapangyarihang nakapaloob sa espadang hawak niya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pawis at pagod, ngunit mayroon pa ring pagnanais at paghahanap na matuklasan at maunawaan ang lahat ng ito. Mahigpit niya hinawakan ang kanyang espada, habang ang buong paligid ay nababalot ng matingkad na pulang enerhiya. Sa kanyang isipan, nagpatuloy siya at sinabing mula sa sandaling iyon, ituturing na niya ang sandata bilang kanyang sariling demonyikong talam, na magiging bahagi na ng kanyang pagkatao at kapangyarihan magpakailanman. Buong lakas na itinaas at inindayog ni Sorayang ang espada, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at ang pulang liwanag na nakapalibot sa kanya ay lalong lumakas at kumalat. Ang hangin at enerhiya sa paligid ay nagkaroon ng matinding paggalaw at pagbabago, na sinasabayan ng malalakas at matitigas na tunog. Ang buong tanawin ay nababalot ng pulang kulay, at ang mga marka at simbolo sa hangin ay nagmumukhang dragon ang kanyang ataking inilabas sa paggamit ng kanyang espada. Tumingin ang Panginoong Demonyo, at sinabayan ng kanyang kulay asul na enerhiya na atake. May biglaang pagputok at paglabas ng matinding liwanag at tunog na tila kidlat at pagkabasag, na nagdulot ng pagkagulat at pagbabago sa buong paligid. Ang liwanag at lakas ay patuloy na kumalat at nagdulot ng pagkabasag ng paligid, na sinasabayan ng malalakas na tunog. Biglang nagbago ang tagpo at lumitaw ang payapang tanawin na may mga sanga ng kawayan at malinaw na tubig. Naririnig ang mabibigat at mabilis na paghinga ni Sorayang na pagod sa inilabas niyang atake. Sa gitna ng payapang tanawin na may mga bulaklak at dahon sa tubig, nagsalita ang Panginoong Demonyo at binati si Sorayang, sinabing mahusay at maganda ang kanyang nagawa at ipinakita. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na ang teknik na Demonic Hand of the Heavens ay nagbabalanse sa pagitan ng demonyikong enerhiya at ng espasyo upang maging kanya ang buong teritoryo at kontrolin ang lahat ng nasa loob nito. Sinabi pa niya na nagawa rin ito ng binata gamit ang Ninefold Demonic Arts at ang Dragon-slaying Demonic Blade, at sa pamamagitan nito ay nakalikha siya ng puwang at pagkakataon na nagbigay daan upang maharangan niya ang atake. Idinagdag din niya na kahit kulang sa oras at mabilis lamang ang nangyari, naintindihan at nagawa pa rin ni Sorayang ang kailangang gawin. Sinabi ng Panginoong Demonyo na ang isang bihasang mandirigma ay kayang harangan ang enerhiya ng espada kahit na ang gamit ay simpleng patpat lamang. Ipinaliwanag pa niya na ito ay nangyayari dahil ang isang dalubhasa ay may ibang antas at paraan ng paggamit at pagkontrol ng enerhiya na hindi kayang gawin at abutin ng mga hindi sanay at baguhan. Si Sorayang ay nakikinig ng mabuti habang humihinga ng malalim at may mga bakas ng pawis sa kanyang mukha. Tumingin ng seryoso ang Panginoong Demonyo at sinabing ang mga paraan ng paggamit ng lakas at enerhiya ay walang katapusan at marami pang uri. Idinagdag pa niya na kung laging tatandaan at mauunawaan ito, magiging mas mataas at mas makapangyarihan pa ang kakayahan at antas ni Sorayang sa hinaharap. Tumingin si Sorayang sa Panginoong Demonyo sa gitna ng payapang tanawin na may berdeng damuhan at mga halaman. Sinabi ng Panginoong Demonyo na natapos na ang kanilang pagsasanay at pag-uusap para sa araw na ito. Naglakad sila sa tabi ng malinaw na tubig at nakita ng Panginoong Demonyo na nagbago na ang anyo at kalagayan ng katawan ni Sorayang. Sumang-ayon si Sorayang at sinabi na ang mga kalamnan niya ay nagkaroon na ng ibang katangian at anyo kumpara noon. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na noong una, ang kalagayan ng katawan ni Sorayang ay may mahusay na tibay at kayang magpatuloy sa mahahabang labanan at sunod-sunod na pag-atake. Ibinahagi niya ang kanyang obserbasyon na ang pagkakabuo ng katawan noon ay angkop para sa mga uri ng pagkilos na tumatagal at paulit-ulit.
Sumagot si Sorayang at sinabing totoo iyon, ngunit nagbago na ang lahat sa kasalukuyan. Idinagdag pa niya na ang kanyang katawan ay mayroon na ngayong anyo na mas angkop para sa mga mabilis at malalakas na pag-atake na nagdudulot ng matinding epekto sa maikling panahon. Sa kanyang isipan, inamin din niya na bagamat maaari niyang punan ang kakulangan sa tibay gamit ang kanyang demonyikong enerhiya, mayroon pa ring mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan at nalilinaw sa kanyang isipan. Tinanong ng Panginoong Demonyo kung iyon ba ang dahilan kung bakit hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake matapos itong mabaigo sa unang pagkakataon. Inidagdag ng Panginoong Demonyo at sinabing sinubukan pa rin niyang maghanda ng panibagong pag-atake, ngunit mayroong isang bagay na humadlang at nagpabago sa kanyang naging desisyon. Ang ekspresyon ni Sorayang ay napuno ng pagtatangka sa ipaliwanag. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na ang dahilan ay hindi dahil sa kanyang pag-iisip kundi dahil sa kanyang mga paa at kilos. Sinabi niya na ang mga paa ni Sorayang ay hindi nakasunod sa kanyang nais na mangyari, na nagdulot ng pagkukulang sa kanyang pagkilos at pag-atake. Sumagot si Sorayang at kinumpirma ang sinabi ng Panginoong Demonyo na ang mga paa nga ang naging dahilan kung bakit hindi niya nagawa ang kanyang nais na mangyari. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang Panginoong Demonyo ay nakakita at nakakaalam na ng lahat ng nangyari sa kanyang kilos at galaw. Sinabi ng Panginoong Demonyo na ang angkop na bagay ay ang tamang pagkakabagay at pagkakasundo ng lahat ng bahagi. Idinagdag pa niya na pinahihintulutan niya si Sorayang na pumasok sa lugar na tinatawag na Demon Domain Pavilion, at pinapayagan siyang kunin ang anumang bagay at materyal na sa kanyang pananaw ay angkop at kailangan para sa kanyang pag-unlad at kakayahan. Nagpahayag ng matinding paggalang at pasasalamat si Sorayang habang itinaas ang kanyang mga kamay at nakangiti ng malapad. Sa kanyang isipan, inamin niya na ang Panginoong Demonyo ay tunay na mapagbigay at marangal, na nararapat sa pagiging pinakamakapangyarihang nilalang sa kanilang mundo. Ipinakita ang malaki at kahangahangang gusali na matatagpuan sa gitna ng matatayog na mga bundok. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Sorayang na ito ang tinatawag na Demon Domain Pavilion, na kilala bilang pinakalihim at pinakamahalagang imbakan ng kanilang samahan. Idinagdag pa niya na ang lugar na ito ay bukas lamang sa mga taong pinagkalooban ng pahintulot at pagpapahintulot ng Panginoong Demonyo, na nagpapakita ng mataas na antas ng pagpapahalaga at pribilehiyo ng pagpasok dito. Napuno ng pagkamangha si Sorayang at paghanga habang tinitingnan ang kapaligiran. Sa kanyang isipan, inamin niya na napakaganda at kahanga-hanga ng tanawin at istruktura ng lugar na ito. Pumasok si Sorayang sa loob ng malawak at malalim na imbakan, at sa kanyang isipan ay inihambol niya ito sa ibang mga lihim na silid-aklatan. Napansin niya na hindi tulad ng iba na puno ng iba't ibang uri ng kaalaman, ang lugar na ito ay puno ng mga kasulatan at mga pag-aaral tungkol sa demonyikong kapangyarihan at pamamaraan. Idinagdag pa niya na ang itsura at ayos nito ay nagpapaalala sa kanya sa silid-aklatan ng templo ng Shaolin, kung saan may mga lihim na pamamaraan at mga turo, ngunit binanggit din niya na dito ay walang mga turo ng Budismo, kundi mga kasulatan lamang na may kinalaman sa demonyikong paniniwala at kapangyarihan. Sa kanyang isipan, nagtanong din siya kung tama ba ang kanyang akala na ang pagkakaayos at disenyo ng lugar na ito ay katulad ng sa silid-aklatan ng templo ng Shaolin. Tumingin sa paligid si Sorayang at napansin na mas malawak at mas malaki ang lugar na ito kumpara sa ibang mga katulad na estruktura, ngunit napansin din niya na ang paraan ng pagkakaayos at pagkakabuo ay halos magkapareho lamang. Sa kanyang isipan, nagtanong siya kung mayroon bang ugnayan at koneksyon sa pagitan ng dalawang lugar na ito. Ipinaliwanag sa kanyang isipan ang pagkakaiba ng dalawang malalaking grupo at paniniwala. Sinabi niya na ang templo ng Shaolin ay sumasamba sa Buddha, habang ang kanilang samahan ay sumasamba sa Diyos na si Mara na itinuturing na pinagmulan ng mga demonyo, na siyang nakahadlang sa pagkaunawa at pagkaunlad ng Buddha. Idinagdag pa niya na ang kanilang samahan at ang templo ng Shaolin ay magkalaban na bago pa manabuo ang mga kilalang alyansa at samahan sa kanilang mundo. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na hindi pa ito ang tamang oras upang pag-usapan ang mga ganitong bagay. At idinagdag pa niya na mayroon lamang siyang isang araw na panahon sa loob ng lugar na ito. Dahil dito, nagpasya siya na gamitin ang oras na iyon upang humanap at makakuha ng mga bagay na makakatulong at magiging kapaki-pakinabang sa kanyang paglago at pag-unlad. Sa palasyo ng Panginoong Demonyo, habang ang kalangitan ay nagbibigay ng magandang tanawin sa lugar. Habang nakatingin ang Panginoong Demonyo sa kanyang palad na may nakaukit na hiwa sa kanyang kamay, at sa kanyang isipan ay inilarawan ito bilang isang matalas at makapangyarihang sandata na nagnanais na maging isang tunay na demonyikong talam. Sa kanyang isipan ay inihayag na si Sorayang ay nagtagumpay na malampasan at magamit ang kapangyarihan ng Demonic Emperor Chi. Sa kanyang isipan, inilarawan ng Panginoong Demonyo si Sorayang bilang isang taong puno ng misteryo at kakaibang katangian.
idinagdag pa niya na bagamat ang antas ng kanyang kakayahan ay nasa mataas na antas, gayunpaman ay laging nagagawang magpakita ng mas mataas at mas makapangyarihang kapangyarihan kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na may mga taong may kakayahang gumawa ng higit pa sa inaasahan sa kanilang kakayahan. Sinabi niya na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi lamang basta karaniwang talino at kasanayan, kundi isang antas ng kakayahan na walang katulad at lubos na natatangi. Idinagdag pa niya na ang ganitong antas ng lakas ay nangangailangan ng lahat ng katangian tulad ng tamang paghuhusga, pagiging maaasahan, at pagkamalikhain upang maabot at maging taglay ng isang tao. Habang nagsasalita, inilabas niya ang isang lalagyan at ibinuhos ito sa isang mangkok. Sinabi ng Panginoong Demonyo na sa kabila ng mga natatanging kakayahan ni Sorayang, hindi pa rin ito sapat at lubos na tumitag sa kanyang mga pamantayan. Ipinaliwanag pa ng Panginoong Demonyo na si Sorayang ay isang malakas at matatag na kandidato, ngunit hindi pa ito sapat upang tanggapin at gampanan ang mga mabibigat na tungkulin bilang pinuno ng kanilang samahan. Idinagdag pa niya na kung hindi pa ito mapapabuti at magkakaroon ng mas mataas na antas ng kakayahan, kahit pa manalo ito sa mga laban para sa posisyon, hindi pa rin ito magiging karapat-dapat at sapat upang maging bagong Panginoong Demonyo. Tumingin sa paligid si Sorayang at napansin ang malawak at mataas na estruktura ng silid-aklatan. Sa kanyang isipan, nagtanong siya sa kanyang sarili kung kaya niyang gawin ang mga bagay na kailangan at inaasahan mula sa kanya. Sa kanyang paggalugad, nakahanap si Sorayang ng isang mahalagang aklat. Sa kanyang isipan, sinabi niya na nahanap na niya ang kailangan at hinahanap niya. Ang pamagat ng aklat ay Heavenly Demon Lightning Bolt Fist. Sa kanyang isipan, inilarawan ito ni Sorayang bilang isang pamamaraan na may salitang Heavenly Demon sa pangalan, ngunit hindi ito kabilang sa mga tradisyonal na kasanayan ng mga demonyo. Ipinaliwanag na ang kasanayang ito ay nagmula noong mahigit 300 taon na ang nakalilipas. Ang lumalangit na mandirigma na si Makyo, na kilala bilang may pinakamalakas na kamao sa buong mundo, ay sumali sa kanilang samahan noong panahong iyon. Ang Heavenly Demon Lightning Bolt Fist ay nabuo mula sa pagsasama ng mga kasanayan ng mga demonyo at ang pinakamataas na pamamaraan ni Makyo na tinatawag na 81 Thunder Lightning Strikes. Inilarawan ni Sorayang ang mga katangian ng kasanayang ito. Sinabi niya na hindi tulad ng ibang mga pamamaraan na nangangailangan ng maraming enerhiya, ang kasanayang ito ay mabilis at direktang gamitin, ngunit hindi gaanong detalyado at komplikado. Idinagdag pa niya na hindi ito nakatuon sa sunod-sunod na pag-atake, kundi nakatuon sa lakas at bigat ng bawat paggalaw na ginagawa. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Sorayang na ang bawat pag-atake ng kasanayang ito ay napakalakas at makapangyarihan. Dahil dito, hindi na niya kailangan pang gumawa ng maraming sunod-sunod na pag-atake upang maging epektibo ang kanyang pagkilos. Idinagdag pa niya na kung pagsasamahin niya ang kasanayang ito kasama ang kanyang sariling kakayahan na Explosive Mountain Blast, magiging napakabisa at kapakipakinabang ang magiging epekto nito sa kanyang pakikipaglaban at pag-unlad. Sa pagtatapos ng kanyang pag-iisip at pagsusuri, sinabi ng Panginoong Demonyo na mayroon pa isang bagay na kailangan niyang isaalang-alang at gawin. Sa kanyang isipan ay nagpahayag siya na magbibigay siya ng bagong pamamaraan sa pagkilos ng mga paan na dapat pag-aralan at matutunan ni Sorayang. Tumingin si Sorayang sa Panginoong Demonyo at sa inihayag na ang pamamaraang ito ay kilala bilang pinakamahusay na uri ng pamamaraan ng mga demonyikong mandirigma. Inabot ni Sorayang ang mga aklat at estant sa harap niya, at sa kanyang paghawak ay naramdaman ang bigat at kahalagahan ng mga bagay na kanyang hinahawakan. Ang mukha ni Sorayang na puno ng pagkagulat at pagtanggap sa kanyang nakita. Sa kanyang isipan, kinumpirma ni Sorayang na ito nga ang kanyang hinahanap at natagpuan. Sinabi niya na ito ay ang tinatawag na Demon Emperor's Sovereign Steps, na itinuturing na isa sa pinakamataas at pinakamahalagang pamamaraan ng pagkilos na may kaugnayan sa kapangyarihan ng mga demonyo. Lumipat ang tagpo, kung saan biglang bumukas ang malalaking pinto, sa isang mataas at marangal na silid. Ipinakilala ni Yesong sa Panginoong Demonyo bilang ang general na may mataas na talino at kakayahan sa pagpaplano at estratehiya. Lumapit si Yesong sa harap ng Panginoong Demonyo at nagbigay ng pagpupugay at pagbati sa kanya. Tinanong ng Panginoong Demonyo kung ano ang dahilan ng pagdalaw ni Yesong sa kanyang lugar. Sinabi ni Yesong na mayroon siyang nais itanong at ipaliwanag sa kanyang pinagmulan. Itinaas ni Yesong ang isang sulat at tinanong kung ito ba ang nagbigay ng pahintulot upang makapasok sa lugar na kinalalagyan nila. Sinagot ng Panginoong Demonyo na oo. Namangha si Yesong at sinabi na mayroong taong nakagawa ng isang mahalaga at dakilang bagay. Nagtanong siya kung ito ba ay gawa ng pinuno ng bantay. Sumagot ang Panginoong Demonyo na alam na ni Yesong ang sagot. Sinagot ni Yesong ang tanong at ipinahayag na ang taong nakagawa nito ay ang ikatlong batang Panginoong. Tumingin ang Panginoong Demonyo kay Yesong at sinabing mukhang masaya ito sa nangyari. Kinumpirma ni Sorayang na totoo nga at tunay na masaya siya sa naging pangyayari.
Sinabi ng Panginoong Demonyo na ni Sorayang ay nakagulo at nakasira sa kanyang mga nakahandang plano. Sumagot si Yosong at sinabing laging makakaisip siya ng mga bagong plano at estratehiya, idinagdag pa niya na mas mabuti pa ito kaysa sa magkaroon ng malaking labanan at digmaan. Tinanong ni Yosong kung bakit partikular na sa Demon Domain Pavilion nagpunta si Sorayang, ipinaliwanag niya na alam niya na si Sorayang ay mayroon ng maraming mahusay na pamamaraan at kasanayan, ngunit sinabi rin ng Panginoong Demonyo na laging nagrereklamo at nagrereklamo na ang mga ito na hindi sapat at hindi pa rin nakakabusog sa kanyang mga inaasahan. Sa kanyang isipan, nagtanong ni Yosong kung totoo ba ang sinabi at kung si Sorayang nga ba ay laging nagrereklamo at hindi kontento sa kanyang mga natutunan at taglay na kakayahan. Sa kanyang isipan, sinabi niya na ang ikatlong batang Panginoon ay isang kamangha-manghang tao na may mahusay na kakayahan at kontribusyon sa kanilang samahan. Sinabi niya na mula noong gumaling at nabawi ang kanyang lakas at kakayahan, nagsimula na siyang makipag-usap at makipagkwentuhan sa ibang mga tao, idinagdag pa niya na dati ay hindi siya ganito kadalas makipag-usap at mas mahiyain at tahimik siya kumpara sa kanyang kasalukuyang pag-uugali. Nagtanong si Yosong tungkol sa kalagayan ng taong dapat pangalagaan at protektahan, sinagot ng Panginoong Demonyo na sa kasalukuyang ay inaalagaan at pinaglilingkuran ng mga doktor at mga taong may kakayahan sa pagpapagaling. Sinabi ng Panginoong Demonyo na narinig niya na ang bisitang dumating ay kilala bilang isang taong laging gumagawa ng gulo at nagdudulot ng mga abala. Sinagot ni Yosong na ang bisita noon at sa kanyang opinyon, hindi totoo na ito ay taong laging gumagawa ng gulo. Sa tanawin ng malalalim na bundok at luntiang kagubatan, sinabi ni Yosong na tila may ibang dahilan kung bakit sila naruroon at hindi lamang para sa karaniwang layunin, ang pangalan ng lugar ay nakasaad bilang Solitary Bamboo Grove. Nakita ang isang taong nakaupo ng tahimik sa isang bangko sa harap ng isang gusali. Ang taong may maputing buhok ay nagpahayag na mas mainit ang klima kaysa sa kanyang inaasahan, sa kanyang mukha ay makikita ang mga patak ng pawis, sa kanyang isipan, nagtanong siya kung paano kaya nakakayanan ng mga taong nakatira sa lugar na ito ang sobrang init na nararamdaman niya. Nakadampi siya sa isang makinis at matigas na ibabaw, ang kanyang mga daliri ay gumalaw at ang tunog ng kanyang paghawak. Biglang nagbago ang anyo ng paligid at nakita ang malalaking puno at mga halaman na tila natatakpan ng yelo at may kakaibang anyo. Ang paligid ay naging puno ng puting bagay na parang nyebe at ulap na lumilipad sa hangin. Nakaupo siya sa lupa sa gitna ng nagbabagong kapaligiran, ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang matigas at malamig na balat. Isinara niya ang kanyang mga mata, at sa kanyang mukha ay makikita ang mga patak ng pawis na patuloy na tumutulo. Sa huli, ibinuka niya ang kanyang mga mata at nagpahayag ng kanyang kaluwagan at pagtanggap sa nangyari, sinabi niya na mas mabuti na ang pakiramdam kumpara sa nauna.